Anong problema ng korupsyon? Okay. Yan yung mga sagot ng tao, korupsyon. Ako dati, yun din ang sagot ko droga, korupsyon. Pero kung titignan ninyo, no, careful analysis, kung talagang iisipin ninyo, ang problema, hindi korupsyon, hindi droga, hindi yung gagong mga politiko, hindi. Ang problema talaga ay yung mga yan na sinabi ninyo, manifestation yan ng problema. Simptomas yan ng problema. Hindi ka pwede mag-opera ka, sasabihin sa'yo ng doktor, putulin kayo kamay mo. Maga itong taliri. Puputulin na kagad. Hindi pwede. Dok, ano mo yung, bakit namamaga yan? Kasi sabihin mo, puputulin na yan, mawala. Alamin ko na muna anong problema nakagat lang ng ipis yan o nakagat lang ng daga o whatever na magalang. So for a doctor to find a solution, to give the proper diagnosis ng isang doktor, kinakailangan alamin niya kung ano yung problema talaga. Tayo, ang common na sagot natin, ako rin sinasabi ko yun korupsyon, yung puno, politika, and then nakaugat na yung korupsyon. Pero the problem started so many years ago na hindi natin kaalam-alam, ang problema natin is yung nag-ugat sa pamilya. Yung root cause, pamilya, at yung education. Kasi yung pamilya, kung gago yung magulang, gago yung magiging anak. Kung gago yung eskwelahan, pangabarkada niya, gago yung magiging bata. Pagka-graduate niyan, pagdating niyan sa work environment niya, 20 years old, 25 years old, dog is dog. Maganda ka, magsud ka ng hikaw, maganda kang sip-sip ka kay amo. Maganda, buhay mo, nakakaano ka ng pera. So yun yung nare-reinforce. Pagka kunyari, gusto kong umakyat ako sa promotion, sidaan ko to. And it happens in the armed forces. It also happens. That's why the system na sasabihin mo is so corrupt, it's deep-rooted. The problem is cultural. No? Failure of the family, failure of the education, the schools as the second family, failure of the workplace, yung kung saan kayo papasok, Jollibee, McDo, mga ganon, Globe, Ayala, kung saan yung trabaho ninyo, o kaya mag-call center kayo. Yung peer pressure, yung nararamdaman ng mga tao doon sa kanilang area, workplace, palpak rin. Kung meron dyan nagdudurog, mahahawa ka. Kasi kung kulang ang moral values mo, mahahawa ka na. That's why we are in deep shit talaga ng bansa natin. Kasi manifestation lang yung mga korupsyon. Yung bata na hindi naarugaan properly, na kahit anak na ng presidente, sipin nyo, buhay marangya, buhay royalty, pero napabayaan yung bata. Pinaaral kung sa abroad pa. Doon yung barkada niya, gago. Yun nagdodroga. Pagbalik dito, ginanyan pa natin, hey, governor, senator, congressman, di ba? And then, ayun, naging presidente pa. Yun yung problema. I-trace niyo yung problema na it didn't just came out. It come out na yun na yung mga problema. Hindi. It started somewhere. No? Yung simptomas, yung ginagawa niya ngayon Kaya kayo mga kababayan, intindihin nyo, ang problema malalim. Nasa kultura natin. Kaya nga, how will you change that? Kaya yung pananaw ninyo, kung sino man yung mamumuno sa bansa, isipin ninyo, deeply rooted ang problema ng Pilipinas. It started way back nung Kastila, nung Amerikano, buti pa nga yung Hapon may disiplina pa no? Ngayon, kanya-kanya tayo, Pilipino against Pilipino, siraan, bangayan, di ba? Mga vlogger, kanya-kanya. So, kung hindi pa kakasuhan, hindi pa i-contempt, hindi pa magsasama-sama, yung common cause, I can say to you mga kababayan, mag-unite kayo as a people because we only have one country. Isa lang ang bansa natin Hindi pwedeng umiral dito yung tarantado. Dapat tayo, yung matitino, ang umiral. At kung kaya natin, ituwid natin lahat. Simulan natin sa pamilya natin. Pamilya talaga. Ayusin niyo yung pamilya ninyo. Ayusin niyo yung palaki ng pamilya niyo. The government should be able to make sure na yung pamilya ay maayos niya. Nandun yung value system ng Pilipino. Hindi yung matatangay ng bata, makakalakihan, yung sistema na korupsyon.
sinungaling, taking advantage, shabby, dog is dog. Yung ganun ba? Ano yung para sa akin? Hindi niya iniisip yung kababayan niya, inisip niya yung nanakawin niya, o nititekom niya. Nakita niya sa kalaro niya, ang ganda ng bola niya, ang ganda ng ano niya, nanakawin. It starts there. Hanggang sa hindi nakokorek. Pagdating niya ng politika, bilyon na yung nanakawin ng mga gago. Yun yung problema. It is cultural na. Deeply rooted. Yung korupsyon is just a manifestation. Isipin nyo mga kababayan, manifestation lang yan. At kung titignan nyo mga politiko natin, yung mga kumakandidato, singilin nyo sila, matinig nyo sa kanila kung ano ba talaga ang problema. Ang problema, hindi nyo alam yung problema. Because hindi ka makakagawa ng solusyon kung hindi nyo alam ang problema. Okay, yun yung problema. So, kunyari, boto kayo ng boto, artista, walang alam, walang performance, nagsisigaw lang ganyan, nagbigay ng tupad, nagbigay ng pera, iboboto nyo. And then, magdudusa tayo ng ilang taon. We're stuck with the guy, with the politician. Ano mangyari? Wala. So, yung problema, tayo rin gumawa. Hindi natin alam. Yung ano natin, hindi natin alam yung ating karapatan. Hindi natin alam. Kaya dapat, alam natin lahat eh. Yung where we stand, maintindihan natin yung ating, yung karapatan natin as a people. Eh, dapat i-correct natin lahat. Ang laki ng problema ng mga susunod na henerasyon. Ang laki ng susunod na na politiko. Susunod na leader. Ang laki ng problema, sa totoo lang. Kaya ayoko maging politika dito. Kasi ang sakit ng ulo talaga, pinag-uusapan namin. Ang laki ng sasagasaan mo, ang dami. You have to reboot the system. Ano gagawin niyo yung cellphone niyo nag-malfunction na? Diba, patayin nyo, mag-reboot kayo, computer, reboot. Yun yung kailangan natin, reboot the system. Paano gagawin yun? Kasi sinasabi nila, yung gobyerno babalik ka rin ka. Sasabihin sa'yo, sedition, sasabihin, rebellion. You see, the government, they are trying to stay in power by weaponizing the Constitution which they have promised to uphold. Yun yung ipapatupad nila. Na siyang ginusto natin na ipatupad nila. Pero ang nangyayari, ipapatupad nila yung Constitution na pabor sa kanila. Kaya yan, mga vlogger, sinisita. Kakasuhan, di ba? Yung mga nagsasalita laban sa kanila, kinakasuhan. You see yung ano nila? Kaya nga, kung hindi kayo magbubuklod-buklod at magsasama-sama, walang mangyayari sa bansa natin. Doon sa nag-block na po yata yung 10 araw na palugit patungkol nga po doon sa mga nag-petition po itong si Congressman Bunga at saka itong si Attorney Rick Rodriguez dito nga po sa Supreme Court. At sa ngayon wala pa po tayong naririnig kung sumagot na nga ba ito pong mga ipinitisyon doon ng particular na pong Senado at ito nga pong Congress. Ano po ang inyong reaction doon? Hintayin lang natin. Hindi naman pwede nilang tuwing yun. Kasi dapat umikot ang proseso eh. So siguro hindi lang nababalita. Pwede niyong i-research kung ano na nangyari doon. Supposed to be dapat lumabas na yun, di ba? O meron pang, kailan pa final yun? Ilang araw ang binigay? Dapat supposed to be ngayon lang yan. 12 days na ngayon. So tingnan natin kung merong lalabas na resolution, kung ano yung decision nila. Tingnan lang natin, kaya mainip. Patience is a virtue. Although nakakainit ng ulo minsan, nakakasarap magmure. Kasi that's why kailangan nating ayusin eh. Hindi na natin pwedeng palakpasin na ganito tayo ng ganito. No, nakakasawa na, di ba? Nasawa na kayo? Nasawa na kayo. Hindi na kailangan natin paikutin yung gulong once again, pero yung magpapalit lang tayo ng politiko, ng tao, ng administrasyon, hindi rin, will not solve the problem. Tanungin ko kayo, anong problema? Anong problema ng Pilipinas?